Rent, drive, own is a business model na ginagamit kaya tayo nagkakaroon ng sasakyan. Whether kumuha tayo ng sasakyan sa mga dealers o bangko, this model is the same with M-Cars Philippines. Hindi naman talaga mapapasayo pa ang sasakyan unless mabayaran mo ito ng buo o until mabayaran mo ang monthly amortization hanggang sa ma-fully paid mo ito. Mayroong maximum na 5 taon ang terms ng pagbabayad sa isang sasakyan. Mananatiling pag-aari ito ng bangko hanggat hindi mo ito nababayaran ng buo. Sa mga dealer o bangko, when you purchase a car and wasn't able to pay your monthly amortization hanggang sa umabot ka sa allowable number of weeks of delayed sa pagbabayad, ay agad-agad itong mae-endorso sa iba't ibang collection agency. Ang pangalan mo ay ililista nila sa mga tatawagan at sisingilin ng mga collection agencies. Once your account was endorsed, andyan na ang iba't ibang unfair collection practices na gagamitin at gagawin nila upang makakolekta sa iyo. Kapag na-stress ka na sa sunod-sunod na tawag at text, hindi ka na makakagawa pa ng paraan upang dumiskarte ng pambayad. Dahil ang mga tawag ay mula o manggagaling sa mga collection agencies na nagpapalit-palitan lamang ng paniningil. Halimbawa, may loan ka sa East West Bank at mayroong 50 o 50 collection partners ang East West Bank. Can you imagine the number of calls coming from these 50 collection partners na sinusubukang kumonekta sa iyo kada 3 minuto? Dahil nga sa dami ng mga collection partners na ito, ang 3 minutong pagitan ng pagtawag o 5 minutong pagitan ng pagtawag ay nagiging segundo dahil nag-uunahan ang mga collection agencies na tumawag at makakonekta sa iyo. So sa daming nila ay nagiging kada segundo po ang mga tawag na iyong matatanggap. Gayon na rin po ang mga SMS o short messages na iyong maaaring matanggap. So, tawag pa lamang po yan mga kaibigan. Iba pa po ang pagbisita sa bahay ninyo na mas labis na nakaka-stress. May mga collection agencies and collection partners pa po na hindi pa nakokontento sa pagbisita sa iyong bahay. Ang iba ay dumidiretso sa barangay na wala namang kinalaman at wala namang magagawa dahil hindi ito sakop ng kanilang trabaho o mandato. Kapag nabawi na nila ang sasakyan mo, magkakaroon ka ng bad record sa isang bangko at kakalat ito sa lahat ng mga lending institutions. Kahit sa ibang buy now, pay later gaya ng Bilis, Home Credits, GCash, Paymaya at iba pa, ay hindi ka na makakapangutang pang muli. Maaari ring mailista at maisama ang iyong pangalan sa CIC. Ito ang Credit Information Corporation. Maaari din itong maisama sa CIMAP at iba pang mga ganitong uri ng ahensya. Ikaw lang dapat ang makakaalam ng utang mo at ang bangkong pinagkakautangan mo, subalit dahil sa maling sistema o pamamaraan at ng pag-interpret sa mga alituntunin o batas, kumakalat ang impormasyon mo o bad records sa lahat ng mga lending institutions. Paano ka pa makakapaghanap buhay at makakadiskarte? Sa M-Cars, sa ganitong business model ay lalabas na nirentahan mo rin ang sasakyan sa loob ng mga natitirang buwan bago mabayaran ng buo ang sasakyan. Kung hindi mo mabayaran ang sasakyan,
ito po ay maaari mong isauli sa kanila. Paano naiiba ang MCARS sa mga dealers o bangko? Number 1. Mahatak man sa iyo ang sasakyan, hindi maaapektuhan ang iyong credit standing o records sa bangko. Hindi ka magkakaroon ng bad records. Pangalawa, dahil ikaw ang nagbabayad sa sasakyan, unti-unti ay pinatataas nito ang iyong credit score. So kahit hindi na po sa iyo ang sasakyan o hindi pa sa iyo ang sasakyan, hanggat ikaw po ang nagbabayad, lalabas po sa records ng mga bangko na pera mo ang ginagamit upang bayaran ng isang sasakyan. And therefore, your credit score ay gaganda. Number 3, hindi tumitingin ang MCARS sa kung anong bad records mayroon ka. Kahit mayroon kang refli bin case o garnishment records, ay wala itong magagawa. Hindi nila ito titingnan. Kahit mayroong utang ka sa bangko, gusto mong magkaroon ng sasakyan, at mayroong sapat na pera ka namang pang down, ay makukuha mo ito sa loob ng hindi lalampas ng 1 oras. Pang-4, negotiable din ang down payment dito na ilalabas. Kaya makasisiguro kang mapapasa iyo ang sasakyang pinapangarap mo. Bakit ka ba bibili ng sasakyan? Ano nga ba ang dahilan kaya naghahanap ka ng sasakyan? Ito ba ay pang-personal o pang-negosyo? Ano ba ang hanap mong sasakyan? Brand new ba o second hand? Sa MCARS, mayroon lahat yan. Whether you're looking for a brand new car or a second hand, they have it all for you. Kung wala sa listahan po ang sasakyan na iyong hinahanap, magsabi ka lamang po sa akin at hahanapan ka ng MCARS ng sasakyan na hanap mo. Magsabi ka lamang. Anong type naman ng sasakyan ang iyong hinahanap? Mayroon po silang sedan. May mga 7-seaters din. O kaya van na kagaya ng mga L300, H100, Travis at iba pang mga closed van. Anong negosyo ba ang nais mong pasukin kaya naghahanap ka ng sasakyan? Naisip mo bang ipasok ang sasakyang bibilhin mo sa ride sharing gaya nga po ng Grab, Joyride, InDrive at iba pa? O kaya naman ay gagamitin mo ito bilang negosyo na related sa logistics gaya po ng Lalamove o Transportify? O kaya naman ay tracking business gaya ng pagdi-deliver ng mga produkto mula sa isang warehouse patungo sa iba't ibang mga malls, supermarket, and other establishments. Magkano ang posibleng kitain dito? Ang mga ride-sharing business, kagaya po ng Grab, Joyride, InDrive at iba pa, ay nakadepende sa sipag ng iyong mga drivers. Nakadepende po sa kanilang loyalty sa iyo. Nasa mga drivers po ang susi ng tagumpay sa mga ganitong negosyo. Sa tracking naman mga kaibigan, ito po ay nakadepende kung paano kayo makipag-deal sa isang fast-moving corporation. Maaari kasing araw-araw ang delivery ng mga produkto mula sa iba't ibang patungo po sa iba't ibang mga supermarkets, malls, sa NCR, sa South, sa North. Depende po ito sa inyong mapag-uusapan. Sa tracking po kasi, kapag nagdi-deliver ka ng mga produkto from the warehouse to Metro Manila, maaaring ang rate po dito ay 3,000 pesos hanggang 4,000 bawat delivery.
Kapag bumalik ka doon sa warehouse at nag-deliver ka pa dito rin po sa Metro Manila, panibagong rate po iyon na posibleng umabot po ng additional 4,000. So sa makatuwid, kapag nakadalawang beses ka ng delivery ng mga produkto sa Metro Manila, maaari kang kumita ng 8,000 sa isang araw. Kung provincial naman, maaari kang kumita ng mula 5,000 hanggang 8,000 sa pinakamalapit na lugar. Kapag malayo naman, kagaya po ng mga Sorsogon, Tuguegarao, ganyan, maaari kang kumita ng hanggang 30,000 sa isang biyahe lamang. Ganun po ang kita sa tracking. Ano-ano po ang mga requirements kapag bibili ng sasakyan sa MCars? Una, magpakita ka lamang ng 2 valid ID. Proof of billing, kagaya po ng Maynilad, tubig, telepono, at iba pa. Either of them. Proof of income. Ano po ang iyong pinagkukuhanan ng income? O ano nga ba ang iyong trabaho? Hindi po mahalaga dito kung ikaw po ay laborer lamang. Basta't meron kang down payment o pang-down. O yung tinatawag nating initial cash out. Ito po ang mahalaga sa MCars. Basta't meron kang pangbili, ibibigay sa iyo ang sasakyang pinapangarap mo. Now, are you ready to rent, drive, and own a car? It should start with MCars. All you have to do is to scan the QR code, click the link in the description, and search for a car you wish to buy. If not available, message me through my messenger or call me at 0995-248-5180. 0995-248-5180. Magandang araw mga kaibigan. Okay, pag-usapan po natin ang ating experience sa MCars nang tayo po ay mag-umpisa sa ating trucking business at sa ride-sharing business na ito. Sa ngayon po ay meron tayong 3 van na naka-collaborate po sa Del Monte, naka-collaborate po sa isang FMCG company sa Novaliches, Quezon City. So, ang ginagawa po ng mga tracking natin, gaya po ng ating nabanggit kanina, nagdi-deliver po tayo ng mga produkto mula sa warehouse hanggang sa iba't ibang mga establishment, malls and supermarkets sa NCR, sa South at sa North area po ng Pilipinas. Mayroon din po tayong 6 na sasakyang nakarehistro po sa Grab at sa Lalamove. So, nakadepende po. Trial and error po sa paghahanap ng driver. Pero kapag napulsuhan at nakuha mo naman po ang tamang mga drivers, mayroong disiplina, may pagmamahal sa negosyo at sa sasakyan, na ang kanilang goal ay kumita at manatili pong matatag ang negosyo ng kumpanya po ninyo, ay wala pong posible na maging matagumpay po ang sasakyan na iyong nirerentahan sa MCars. Yung mga sasakyan po na ginagamit ko ngayon sa negosyo, lahat po yan ay sa MCars. Gaya nga po ng aking nabanggit, hindi ko pa po pag-aari ang mga yan. Yan ay pag-aari ng bangko. Sa makatuwid, nirerentahan ko pa lamang po ang mga sasakyan na yan. Kapag dumating ang panahon at nabayaran na po yan, saka pa lamang po yan mapapa sa akin. So yun lamang and good morning.